Madam, huwag ninyo pong inumin ang orange juice na iyan. Nakita ko po ang matandang babae kanina na naglagay ng puting pulbos diyan. Ang bulong waiter, na nakmamadaling lumapit sa akin, ay nakpatindak nakbalahibo ko. Nasa isang restaurant kami, nakdiriwang ang aming milakrong pakbubuntis pagkatapos ang 3 taon ang kasal. Habang hawak ko ang baso na nanginginig ang makamay, inagaw nga aking hipak, nakasalukuyang buntis din at laging naknanasa sa mabagay na akin, ang baso at mabilis na ininom iyon. Ngunit sa sandaling iyon, napahawak ang aking hipak sa kanyang tiyan, sumigaw sa sakit, at pareho silang bumaksak. Nang makita ito ang aking biyenan, sumigaw siya na parang hayop, bakit mo ininom iyan? Ano kaya ang ginawa nga aking biyenan sa orange juice na ayon? Bago magsimula ang kwento, pindutin po ang subscribe button at mag-iwan and komento kung saan ninyo kami pinakikinggan. Sana'y laking puno ng suwerta ang inyong lugar. Sa lubang 3 taon, halos araw-araw akong nasa pintuan ng fertility clinic. Hindi mabilang ang mga gabing umiyak ako habang nakahawak sa aking puso na puno ngang pasamula sa mga karayom ngang iniksyon. Nang kumpirmahin na ako ay magiging ina, agad akong niyakap ngang aking asawang si David. Nagbook si David ng isang eleganteng French restaurant sa gitna ng Makati, at abot langit ang kanyang kagalakan, hindi tulad ng dati. Habang nakaupo kami sa ilalim ngang malumanay na ilaw ngang chandelier, ang ekspresyon ngang aking biyenan, si Aling Gloria Reyes, ay hindi ko nagustuhan. Karaniwan ay marami na siyang paninira sa akin, ngunit ngayon, pinilit niyang ngumiti. Itinulak ng biyenan ko ang basong ng orange juice na inorder niya, papalapit sa akin. Anak, dahil may apo na tayo sa tiyan mo, inumin mo ito. Kailangan mo ang lakas. Nagulat ako sa kakaibang ugaling aking biyenan, ngunit kinuha ko ang baso ang juice at ngumiti ng pilit. Salamat po, inay. Naglilihi po kasi ako kaya gusto kong matamis. Hinawakan ni David ang aking kamay at ngumiti ng masigla. Ano kaya't naalala ni inay na alagaan ang kanyang manugang? Elena, inumin mo na agad. Sa katabing upuan, nakita ko si Dian, ang aking hipak, na nakapatong ang kanyang mamahaling bag sa mesa at tinitingnan ang menu na may halong pagkainip. Sa sandaling iyon, isang waiter na nakasuot ng itim na vest ang lumapit sa aming mesa, may dalang basket ng tinapay. Nagulat ako nang makita ko ang muhangang binatang iyon. Siya si Mark Anthony Castro, isang estudyante ko sa high school 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit kakaiba ang kanyang kilos. Habang nagpapanggap na naglalagay ng tinapay, lumapit siya sa akin at bumulong, "Ma'am, huwag niyo po talagang inumin ang juice na iyan." Nakita ko po ang matandang babae kanina na nagbubuhos ng puting pulbos sa juice habang pabalik siya mula sa palikuran. Nanginginig ang boses ni Mark, ngunit matatak ang kanyang tono. Nagpanggap akong kumukuhang tinapay, at bahagyang tumango. Pagkaalis ni Mark, bumuhos ang malamig na pawis sa likod ko, nakwawala ang puso ko, nahalo-halo sa isip ko ang pagdududa at galit. Hindi ko mahawakan ang baso ng juice. Hinahaplos ko lamang ang ibabaw nito gamit ang dulo ng aking daliri. Nakita ako ni Aling Gloria at pilit na umubo. Pinamadali ako. Hindi ba, kung may nag-alok, dapat inumin? Bakit ka nagpapakadami? Sumabat si David mula sa tabi ko. Elena, hindi ba masarap? Gusto mo bang ng iba? Kinagat ko ang labi ko. Nag-isip kung paano ako makakaalis sa sitwasyong ito. At biglang, si Diane, na nakaupo sa tapat ko, ay biglang inabot ang kanyang kamay. Ay, ang ganda ng kulay ng orange juice na ito. Hindi mo naman inumin, ate, ako na lang. Nang agawin ni Diane ang baso, ibinuka ko ang aking bibig ngunit walang lumabas na tunok. Diane, sandali lang. Bago pa matapos ang aking salita, ininom na ni Diane ang juice ng walang patumangga. Ang ingayng paglagayng basong walang laman sa mesa ay napakalakas. Napatulala ako sa mansang juice sa gilid ng labi ni Diane. Nakita kong namutla ang mukha ni Aling Gloria. Diane, ikaw na bobo. Bakit mo ininom yan? Tumayo ang aking biyenan ng mabilis. Nahulog ang upuan niya at naglabas ng malakas na ingay. Ang mabisita sa paligid ay nagsimulang tumingin sa amin. Nagtataka kung anong nangyayari. Nagtaka si David sa biglaang reaksyon ng kanyang ina. Inay, bakit po? Ano naman kung uminom si Diane ngang isang baso ng juice? Nanginginig ang kamay ni Aling Gloria habang malakas niyang inalok ang balikat ni Diane. Dura, bilisan mo, Dura. Pumunta ka sa banyo at isuka mo. Dali. Nakunot ngang nu si Diane. Walang kaalam-alam. Inay, ano po ba ang nangyayari? Pinapasukan niyo ako dahil lang sa isang baso ng juice?
Ang dami niyo namang kakaibang sinasabi. Sa sandaling sinabi iyon ni Diane, biglang nanlisik ang kanyang muha. Malalaking butil ng pawis ang namuo sa kanyang at namutla ang kanyang labi. Ay, inay, ang tiyan ko, ang sakit-sakit. Napahawak si Diane sa kanyang tiyan at nadulas mula sa upuan, narinig ang tunog ng kanyang tuhod na bumagsak sa sahing ng karpet. Tuluong, may tumulong po sa akin. Sa ibabaw malumanay na tuktok ng classical music sa restaurant, umalingaw-ngaw ang matinding sigaw ni Diana. Gusto kong tumayo at lapitan si Diane, ngunit nanghina ang aking mabinti at napapangiti ako. Nagmamadali si David na tumakbo kay Diane. Noon, may isang tao na sumigaw, itinuro ang paa ni Diane. Naku po, tingnan niyo, may dugo, may dugo. Mula sa ilalim ng bege na bestida ni Diane, unti-unting kumalat ang pulang dugo. Lumalaki ang pulang mansa sa puting charpet. Nakita ni Aling Gloria ang eksena at nagsimulang hawakan ang kanyang buhok at hilahin ito. Hindi. Ang anak ko, ang apo ko, ano ang ginawa ko? Diane, bumanggong ka na. Humahagulgol si Aling Gloria habang hinahampas ang kanyang dibdib. Tapos, bigla siyang napahawak sa kanyang batok at nanghina. Bumagsak si Aling Gloria sa gilid, at may puting bula na lumabas sa kanyang bibig. Agad na nagulantang ang buong restaurant. Dumating ang manager, at ang mga bisita ay naglabas ang kanilang nga cellphone. Walang sawang tumawag si David sa 911. May 2 taong bumagsak dito. Ang isa ay buntis at matindi ang pagdurugo. Padalhan niyo po kami agad ng ambulansya. Nasa Luxresto po kami sa Makati. Ang mamata ni David ay nakbago ang tingin, nakpakita ang matinding galit. Agad siyang lumapit sa manager at hinawakan ito sa kwelyo. Manager, ibigay mo sa akin agad ang lahat ng CCTV footage dito. Huwag kang makukulang ng kahit isang frame. Nagulat ang manager at iniabot ang kanyang kamay. Sir, ayon po sa proseso. Wala tayong oras para sa proseso. Ang pamilya ko ay kumain ng isang bagay na hindi namin alam kung food poisoning o lason at bumagsak. Mahalaga pa ba ang proseso ngayon? Dalhin mo na agad bago ko tawagin ang pulis. Sa gitna ang kaguluhan, nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak ako sa aking tiyan. Hindi mawala sa isip ko ang ideya na kung huli si Mark ng isang sandali, ako ang nakahiga at dumudugo sa lugar na iyon. Tumakbo ang makaparamedik, may dalang stretcher. Sunod-sunod na dinala si Diane at Aling Gloria na walang malay. Habang papalayo ang tunog na sirena, napaupo ako sa lupa at humagulgol. Lumapit si David at mahigpit na niyakap ang aking balikat. Elena, kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong isipin ang sanggol sa iyong sinapupunan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David at tumango. Dinala kami ng manager sa security room. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Sinundan kami ng 2 pulis. Dahan-dahang bumukas ang pintong security room. At sa monitor, nakita ang aming mesa kanina. Huminga ng malalim si David at hiniling na pindutin ang play button. Bumalot ang matinding katahimikan sa maliit na espasyong security room. Nang i-click ng manager ang mouse, nagsimulang ipakita ng monitor ang aming mesa. Pinakmasdan ng 2 pulis ang screen, nakaupo sa makabilang gilid ko. Sa video, umalis ako sandali upang pumunta sa palikuran dahil sa paglilihi. Sa sandaling iyon, lumingalinga si Aling Gloria sa paligid. Humahagot ang kamay ng aking biyenan sa kanyang handbag at lumabas muli. May hawak siyang maliit na paketeng gamot sa pagitan ng kanyang nga daliri. Pinunit ng aking biyenan ang paketeng gamot at dahan-dahang inihulok ang pulbos sa baso ng orange juice na balak kong inumin. Pagkatapos, hinalo niya ito ng kutsarita at muling isinara ang kanyang handbag na parang walang nangyari. Nang makita ang footage, nanghina ang mga binti ni David. Bumagsak si David sa upuan ng security room, tinakpan ang kanyang mukha ng 2 kamay. Si inay. Paano nagawa ni inay ito? Hindi ito totoo, Elena, hindi ba ito totoo? Hinawakan ko ang balikat ni David at pinigilan ang aking pahagulgol. Kung hindi dahil sa babala ni Mark, sigurado akong ako ang nakahiga at dumudugo ngayon. Magalang na nagtanong ang pulis kung maari nilang kopyahin ang video. Tumango si David at nanginginig ang boses na humiling. Kunin niyo po ang lahat, walang kulang. I-report niyo po ang nanay ko para sa tangkang pagpatay. Agad kaming nagmaneho ni David papunta sa emergency room ng ospital kung saan dinala si Diane. Ang ilaw ng fluorescent sa koridor ng emergency room ay tila lalong malamig. Pagkatapos ang mahabang pahihintay, isang obstetrician na nakasuot ang surgical gown ang lumapit sa amin, inalis ang kanyang mask.
Kayo po ba ang tagapangalagang pasyente? Sa kasamaang palad, dahil sa matinding pagkunat ng matris, hindi namin nailigtas ang sanggol. Ang nanay ay nagkaroon na ng malay. Ngunit, ang sangkap gamot ay uri na sa pilitang nakpapalabas ang matris at halos nakamamatay na dosis. Namutla ang mukha ni David. Tinabunan ko ang aking bibig ng dalawang kamay at humagulgol. Sinabi ngang doktor na si Aling Gloria ay nakaroon din ng pansamantalang pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa shock at kasalukuyang nagpapahinga sa katabing silid. Nang buksan namin ang pinto ngang silid ni Dian, nakita ko si Dian na nakatingin lang sa kisame, namumutla ang kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang aming presensya, dahan-dahang lumingon si Dian. Namumula ang mamata ni Dian. Kuya, ang anak ko. Nalaglag ang anak ko. Lumuhod si David sa tabi ni kama at hinawakan ang kamay ni Diane. Nanginginig ang malalaking balikat ni David. Dian, patawat. Talagang patawat, kuya. Nun, narinig ang sabi ng nurse mula sa katabing silid na nagising na si Aling Gloria. Humingi kaming paumanhin kay Diane at lumipat sa katabing silid. Nakaupo ang aking biyenan sa kama, may nakasabit na dextrose. Nang makita kami, nagbago ang mga mata ng aking biyenan, naging matalim at puno ng galit. Dahil sa iyong malas na kapalaran, nasira ang buhay ni Diane, dumating ka sa bahay na ito at kumuha ng apo. Tumayo ang aking biyenan mula sa kama, inabot ang kanyang kamay upang hilahin ang aking buhok. Agad na hinawakan ni David ang kanyang pulso ng marahas. Nanlisik ang muha ni David. Inay, tama na po Dian. Binabaluktot mo ang pulsong nanay mo? Kinakampihan mo ang manugang mo kaysa sa nanay mo at binabaluktot ang aking pulso. Sa halip na sumagot, inilabas ni David ang kanyang cellphone. Ang ipinakita sa screen ay ang CCTV footage na kinopya niya kanina sa security room. Idinikit ni David ang screen sa harap ng muhang ng kanyang biyenan. Sa video, ipinakita ang eksena kung saan pinupunit ng aking biyenan ang paketa ng gamot at inihuhulok ang pulbos. Nanlisik ang muhang ng aking biyenan, at may nanginginig na tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ginawa ko iyon para iligtas ang apo mo, sabing manghuhula. Kung dalawang sanggol ang magkakasabay sa bahay na ito, ang isa ay dapat mamatay para mabuhay ang isa pa, kaya pinili ko ang mahina. Napako ako sa kinatatayuan ko, nakatitik sa aking biyenan, walang masabi. Hindi ko maintindihan kung paano makakapagsalita ngayon ang isang tao. Inay, ano po ang sinasabi niyo? Ang mahina ang alising? Oh, sinabi ng manghuhula, ang anak na manggagaling sa iyo, na may ganoong malas na kapalaran, ay sisira sa aming pamilya. Kaya ginawa ko iyon para iligtas. Para iligtas ang sanggol sa sinapupunan ni Diane. Noon, biglang bumukas ang pinto ng silid, at pumasok si Diane. Hila-hila ang kanyang dextrose. Mukhang narinig ni Diane ang lahat ng sinabi ng kanyang biyenan mula sa labas ng pinto. Namutla ang mukha ni Diane na parang papel. Inay, ano po ang sinabi niyo? Kayo po ang naglagay ng gamot. Kayo po ang naglagay ng gamot sa juice na ininom ko. Dian, hindi ganun. Kundi, ang anak ko, ang apo niyo, namatay sa kamay niyo. Namatay sa kamay niyo. Hinila ni Dian ang karayom ng dextrose na nakatusok sa kanyang braso ng marahas. Ang dugo ay tumulo mula sa butas ng karayom at nagpuno sa sahig ng silid. Sumugot si Diane sa kanyang biyenan. Hinawakan ito sa kwelyo at inalok. Kayo ang pumatay. Kayo ang pumatay sa anak ko. Sana ako na lang ang pinatay niyo. Sana ako na lang. Dumating si David at ang nurse at inawat si Dian. Bumaksak si Diane sa sahig, nakakalat ang buhok, at humagulgol na parang hayop. Ngunit ang aking biyenan, kahit nakita ang kalagayan ng kanyang sariling anak, ay hindi pa rin inamin ang kanyang pagkakamali. Diana, makinig ka sa nanay mo, sinabi ngang manghuhula na kailangan iyon para umunlad ang ating pamilya. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Tumalikot si David sa kanyang biyenan. Nangginginig ang balikat ni David. Inay, mula ngayon bala na akong inay. David, ano ang sinasabi mo sa nanay mo? Idedemanda ko po kayo sa kasong attempted murder. Ang ginawa niyo po ay hindi lamang sa manugang niyo at sa apo niyo, kundi pati na rin sa sarili ninyong anak. Anuman ang sabihin ng manghuhula, kayo po ang naglagay ng gamot. Kayo po mismo. David, anak, ako ang nagpalaki sa iyo. Paano mo ipapakulong ang nanay mo? Ha? Hindi lumingon si David sa kanyang biyenan. Mula ngayon, ang aking asawa at anak ay wala ng inay sa kanilang buhay. Huwag na huwag kayong magpapakita sa aming bahay. Bumukas muli ang pinto ang silid,
at pumasok ang dalawang detektip na nakasuot ang casual na damit. Isang detektip ang nagpakita ng kanyang ID sa aking biyenan at kalmado na nagsalita. Aling Gloria Reyes, inaanyayahan po namin kayong sumama sa amin para sa interogasyon sa kasong attempted murder at pagbibigay ng pampalaglak na gamot. Tara na po, hindi ako sasama. Bakit ako sasama? David, anak, iligtas mo ako. Hindi ko na kinaya pang tingnan ang eksena at yumuko. Mahigpit na hinawakan ni David ang aking kamay. Malamig ang makamay ni David. Elena, umalis na tayo. Hindi na natin kailangan pang makita iyan. Mahigpit na niyakap ni David ang nanginginig kong katawan at lumabas kami ngang silit. Habang naglalakad kami sa koridor, patuloy kong naririnig ang matinding sigaw ng aking biyenan mula sa likod. Tinakpan ko ang muha ko sa dibdib ni David at humagulgol. Dahan-dahang hinaplos ni David ang aking likod at bumulong. Elena, mula ngayon, 3 na lang tayo. Ikaw, ako, at si Bea. Walang makakahawak sa ating Bea. Poprotektahan ko kayo. Opo, pangako. Mahigpit kong hinawakan ang damit ni David at tumango. Dahan-dahang bumukas ang otomatik na pinto ng ospital at sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, ang langit na sumisikat ay namumula na parang dugo. Isang buwan na ang lumipas mula nang putulin namin ang ugnayan sa aking biyenan. Inayos namin ni David ang aming apartment at lumipat sa isang tahimik na bagong condominium sa labas ng siyudad. Gusto naming magsimula muli sa isang lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa unang ilang araw pagkatapos naming maglipat, naramdaman namin ang kapayapaan na parang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Hinahalikan ni David ang aking labi tuwing umaga at umuwi na may dalang pandesal na paborito ko. Hinahaplos ko ang aking tiyan at nagpaparinig ng fetal music para kay Bea. Ngunit ang kapayapang iyon ay hindi nagtagal. Isang Sabado ang umaga, nang buksan ko ang pintuan upang kuhanin ang pahayagan, napatulala ako sa aking kinatatayuan. May nakasabit na luma at naninilaw na anting-anting sa doorknob. Sa gitna ng anting-anting, may bahid ng madugong likido. Nang bahagya kong hawakan gamit ang dulong aking daliri, naramdaman ko ang sariwang dugo. Pinigilan ko ang aking sigaw at tinawag si David. Honey, halika rito, bilis. Nagmamadali si David na lumabas. Pagkakita sa anting-anting, agad na nanlisik ang kanyang muka. Ano ba ito? Sino ang gumagawang ganitong kabaliwan? Agad na tinanggal ni David ang anting-anting at inilagay sa isang plastic bag. Tiningnan namin ang CCTV sa management office, ngunit nakita lamang namin ang isang tao na nakasuot ng hoodie, nakatakip ang muha, na dumaan sandali sa madaling araw. Hindi makilala ang muha nito. Mula nun, hindi na nawala ang kakaibang mapangyayari. Araw-araw, may isang itim na van na sumusunod sa kotse ni David papunta sa trabaho, may parehong distansya. Sinabi ni David na kapag humihinto siya sa signal, humihinto rin ang van, at kapag lumilipat siya ng lane, lumilipat din ito. Ako naman, habang papunta sa aking routine check-up sa Opgin, naramdaman ko ang nakakapanindig balahibo na tingin ng isang sumusunod sa akin. Sa gitna ng gabi, may tumatawag sa aking telepono mula sa hindi kilalang numero. Kapag sinasagot ko, walang nagsasalita, kundi puro kakaibang tunok lamang. Halo-halong tunog ng kulintang at agong. Kapag naririnig ko ang matunog na iyon, naalala ko ang duguan na charpet sa restauran noong araw na iyon, at nanginginig ang buong katawan ko. Honey, natatakot ako. Paano kung may mangyari kay Bea? Niyakap ako ni David at hinaplos ang aking likod. Elena, poprotektahan ko kayo. Hinding-hindi ko hahayaang mahawakan nila si Bea. Ngunit sa isang madaling araw, nang matindi na ang stress ko, nagising ako dahil sa matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Nang buksan ko ang kumot, nakita ko ang bahid ng dugo sa aking panloob na damit. Nagmaneho si David na parang baliw at dinala ako sa emergency room. Sa kabutihang palad, ligtas si Bea, ngunit pinayuhan ako ng doktor na magpahinga ng ilang araw sa ospital. Habang nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, nakita ko si David na tumatawag sa kung saan. Naging matigas ang ekspresyon ni David. Kinagabihan, isang may edad na lalaki na nakasuot ng mayos na damit ang pumasok sa silid. Elena, pakilala ko sa iyo. Si Ginong Santos, mula sa isang private detective agency. Papaimbestigahan natin ang ugat ng problemang ito. Magandang gabi po, madam. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw, at malalaman ko po kung sino ang naglagay ng anting-anting sa inyo at kung sino ang sumusunod sa inyong sasakyan.
Ibinigay ko kay Ginoong Santos ang eksaktong lokasyon ng paboritong manghuhula ng aking biyenan at ang kanyang detalyadong paglalarawan. Pakiramdam ko, ang manghuhulang iyon na laging binabanggit ng aking biyenan ang pinakmulan ng lahat ng problemang ito. Ilang araw pakalipas, bandang hapon, bumalik si Ginoong Santos sa silid dala ang isang makapal na sobrangam nga dokumento. Pinalibutan namin ni David si Ginoong Santos, na nakaupo sa upuan sa gilid ng kama. Inilabas ni Ginoong Santos ang isang larawan mula sa sobre at iniabot kay David. Sa larawan, malinaw na nakikita ang muhang isang babae na nakasuot ng puting ritual na kasuotan, nakatayo sa harap ng bahay ng manghuhula. Nang makita ni David ang larawan, nahulog ito mula sa kanyang kamay. Namutla ang mukha ni David. Honey, bakit? Kilala mo ba? Si Celeste Jimenez. Elena, si Celeste Jimenez ito. Ang babaeng nagtatrabaho sa aming kumpanya 4 na taon na ang nakakaraan. Tumango si Ginoong Santos at nagpatuloy. Ang tunay niyang pangalan ay Celeste Jimenez. 40 taong gulang. Nagtrabaho siya sa parehong departamento sa kumpanya ni Mr. David hanggang 4 na taon na ang nakakaraan. Naging obsesibo siya kay Mr. David at na-dismiss siya sa kumpanya matapos siyang i-refer sa disciplinary committee. Pagkatapos nun, natutunan niya ang pagiging manghuhula sa isang probinsya at binago ang kanyang pangalan na parang nahuhugas ng kanyang pagkatao at nagnegosyo. Hindi aksidente ang pagpuntirya niya kay Aling Gloria. May mga ebidensya na sadya niyang nilapitan ang grupo ng makaibigan ng ina ni Mr. David. Hindi ko masara ang aking bibig. Ibig sabihin, ang manghuhula na iyon ay matagal nang may balak sa amin sa loob ng 4 na taon? Sinadya niyang lapitan ang aking biyenan at binuo ang lahat ng kabaliwan na iyon? Elena, patawat, kasalanan ko ang lahat. Dapat ay mas naging matatag ako nang ganon niya ako pinipilit? Ngunit gusto ko lang itong ayusin ng maayos. Hinagot ni David ang kanyang buhok ng marahas. Nanginginig ang kamay ni David. Ilang araw pagkatapos, naalala ni David ang isang taong nakasalubong niya sa harap ng opisina sa oras ng tanghalian at nagsimulang magsalita. Sabi niya, may isang babae na nakatayo sa harap ng lobby sa unang palapak ng opisina. Ang babae, na nakasuot ng sunglasses at nakangiti, ay si Celeste Jimenez. Kinagabihan, pakauwi ni David, agad niyang hinampas ang mesa. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Kapag nawala ka, Elena, ang lugar na iyon ay sa kanya. Dapat daw ay matagal na niyang nakuha ang lugar na iyon. Honey, anong ibig sabihin niyan? At hindi lang iyon, alam mo ba? Sabi niya, hawak niya ang maraming pera ni inay at alam niya ang lahat ng kahinaan ni inay. Kung gugustuhin niya, kaya niyang upahan ang isang sindikato para hiwain ang tiyan mo. Ganun niya sinabi, at umalis siyang nakangiti. Niyakap ko ang aking tiyaneng 2 kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. Honey, i-report natin sa pulis. Kung ganun ang sinabi niya, iyon ay pagbabanta. Bumuntong hininga si David. Tinatanong ko na sa abogado. Sinadyang babaeng iyon na sabihin ang mga bagay na iyon sa isang lugar na walang testigo, walang recording, at walang nakarinig. Kung ire-report natin, madali lang siyang balikan ang kasong perjuri. Pero si inay, hindi ba pwedeng sabihin ni inay ang tungkol sa manghuhula? Nai-report na natin sa pulis, pero hindi binabanggit ni inay ang manghuhula. Sabi niya, hinding-hindi niya ilalabas ang utos ng manghuhula, dahil makakakuha siyang sumpa. Nag-asal baliw siya. Sa uli, malaki ang posibilidad na mapagpasyan na solo krime lang ni inay. Nakaiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Kung hahayaan ko lang ang lahat, malinaw na kami si Bea, si David, at ako ay malulusaw. Ikinuyom ko ang aking mangipin at umupo. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan, at huminga ng malalim. Honey, hindi ako susuko. Para protektahan si Bea, kailangan kong kumilos muna. Huliin natin ang babaeng iyon, mahigpit na hinawakan ni David ang aking kamay. Paano? Sandali akong nag-isip. Ang legal system ay masyadong maluwag, at kailangan namin ng isang tao upang punan ang puwang na iyon. Isang tao na kayang hukayin ang digital footprints. Isang muha ang sumagi sa aking isipan. Iyon ay ang aking estudyanteng si Mark Castro, na naklikta sa aking buhay sa restaurant na iyong. Naalala ko na bahagya kong narinig sa chat group ng mga alumni na si Mark ay nag-aral ng computer engineering sa isang prestihiyosong universidad at aktibo sa isang information security club. Noon din, kinagabihan, umingay ang aking cellphone.
Lumabas sa screen ang pangalan ni Mark Castro. Ma'am, si Mark po ito. Kumusta po kayo? Nag-alala po ako simula nang mangyari ang insidente nun. Sumagot ako kay Mark na nanginginig ang boses. Mark, maayos ka ba? Sa totoo lang, may ipapakiusap ako sa iyo. Kung may oras ka, pwede ka bang bumisita bukas? Ma'am, ano po ang nangyari? Hindi po maganda ang boses niyo. Bukas po, pagkatapos ng klase sa umaga, pupunta po ako agad. Saang ospital po kayo? Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko si David. Matatak ang tingin ni David. Oh, makakatulong ang kaibigan na iyan. Ngayon, hindi na tayo magpapatalo. Niyakap ko ang aking cellphone sa dibdib at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Sa labas ng bintana, isang ilaw ng poste ang mahaba ang pagkakayugyog. Kinabukasan, bandang tanghali, kumatok sa pinto ng silit. Bahagyang bumukas ang pinto, at maingat na sumilip si Mark, nakasuot ng hooded jacket at backpack. Ang mukha niya, na dating bata pa nang makita ko siya sa classroom 3 taon na ang nakakaraan, ay naging mukha ng isang binata. Nang makita ako ni Mark na nakahiga sa kama, namula agad ang kanyang mamata. Ma'am, ang payat niyo po. Simula po noong araw na iyon, patuloy po akong nag-alala. Muntik na po talaga kayong mapahamak. Bumangon ako sa kama at inalok si Mark nga upuan. Mark, kung hindi dahil sa iyo, hindi na sana ako nandito ngayon. Hindi ko iyan makakalimutan kailanman. Sa tabi ko, magalang na yumuko si David kay Mark. Mark, ngayon lang tayo nakita, at pasensya na't huli na ang aming pakbati. Maraming salamat sa paglitas mo sa aming Eliana at Bea. Babayaran ko ang utang na loob na ito habang buhay. Ay, huwag po ganyan. Kung hindi ko po pinansin ang nakita ko noong araw na iyon, hindi po ako tao. Nahirapan akong magsimula, at isa-isa kong ikinuwento ang manangyari. Ang anting-anting na duguan sa pintuan, ang tawag sa hating gabi na may kakaibang musika, ang itim na fan na sumusunod, at ang tunay na pagkataongang pagkangmanghuhula na si Celeste Jimenez, pati na rin ang kanyang obsesyon kay David 4 na taon na ang nakaraan. Habang nakikinig si Mark, unti-unting naninigas ang kanyang mukha. Mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamao ni Mark na nakapatong sa kanyang tuhod. Ma'am, hindi po tama na ginagawa iyan sa buhay ng tao. Kung may tutulong po ako, sabihin niyo lang po. Mark, sa totoo lang, hindi karaniwang trabaho ang ipapagawa ko sa iyo. Kahit gusto nating hulihin ang babaeng iyon sa legal na paraan, mahina ang ebidensya. Kailangan natin ang magabakas na naiwan niya sa internet o ang daloyngeng para na kinuha niya sa biyenan ko. Manggaganong bagay. Sandali akong nakisip, kinagat ang labi. Tapos, inilabas niya ang kanyang laptop mula sa backpack at inilagay sa kanyang tuhod. Ma'am, ako po ang presidente ng Information Security Club sa aming universidad. Gagawin ko po ang lahat ang kaya ko sa legal na paraan. Umpisahan ko po sa paghahanap sa makapampublikong SNS, blog, at forum. Hindi po pwedeng hindi siya nakiwan ng bakas kung paano siya nagnegosyo bilang manghuhula. Sumabat si David habang tinitingnan ang screen ng laptop. Mark, alam ko ang lahat ng lumang impormasyon tungkol sa babaeng iyan. Ang tunay niyang pangalan, unang bahaging kanyang birth certificate number, at ang email na ginagamit niya noong nasa kumpanya pa siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Kuya, iorganisa niyo po muna ang nga impormasyong iyan at ipadala sa akin. Gagamitin ko po iyan bilang panimulang punto sa paghahanap. Mula nun, si Mark ay nanatili sa kanyang dormitory room at nagtrabaho araw at gabi. Minarkahan niya ako ng maikling text message 1 o 2 beses sa isang araw para ipaalam ang progreso. Minsan, sinabi niyang nakahanap siya ang bakas sa isang chat group, at minsan naman, nakahanap siya ang isang pribadong forum na may video ang babaang nagpapanggap na manghuhula. Pakalipas ng 5 araw, isang Sabado ng hapon, muling bumalik si Mark sa silid. May hawak si Mark na makapal na file ng dokumento at isang USB. Malinaw na may itim na bilog sa ilalim ng mata ni Mark at mukhang ilang araw na siyang hindi nakapag-ayos ng buhok. Ma'am, talagang hindi karaniwang tao ang babaeng ito. Huminga ako ng malalim at kinuha ang dokumentong ibinigay ni Mark. Tiningnan din ni David ang dokumento sa tabi ko. Mayroon po si Celeste Jimenez na isang pribadong blog na ang pangalan ay David's Diary. Mula pa noong 4 na taon na ang nakakaraan, nakasulat po diyan ang oras ning pagpasok ni Kuya David sa trabaho, ang kanyang lunch menu, ang kanyang suot, ang uri ng kanyang kotse, pati na rin po ang brand ng pabango na ginagamit niya.
Daan-daan po ang kanyang post. Sa huling bahagi po, puro kwento tungkol sa inyo po ang nakasulat. Nanlisik ang mukha ni David. 4 na taon niya akong sinubaybayan. Mas malala pa po. Mula noong nakaraang taglagas, biglang nagbago ang nilalaman ng kanyang mga post. Mayroong halos 50 post na nagsasabi na kailangan niyang patayin kayo, ma'am, para makuha niya ang kanyang lugar. Mayroon din pong nakasulat na uri ngamot, epekto nito, at kung saan ito makukuha. Hindi po ito basta lang delusyon, kundi isang planong isasagawa. Nanginginig ang aking makamay kaya hindi ko na nagawang ipagpatuloy ang pagbabasa ng mga dokumento. Binuklat ni Mark ang susunod na pahina para sa akin. At ito po ay tungkol sa pera. Bukod sa inyong biyenan, mayroong 15 pang matatanda na kliyenteng manghuhula na niloloko ni Celeste Jimenez. Sa loob ng 4 na taon, nakakuha po siya ng mahigit 30 milyong piso, halos 30 milyong piso, mula sa kanila. Libu-libong piso para sa bawat ritual, at daan-daang libong piso para sa mga anting-anting. Hindi niya po ito inilagay sa sarili niyang pangalan, kundi sa pangalan ng kanyang kapatid. Binili niya po ang isang kondominium sa Makati gamit ang perang iyon. Nakakuha na rin po ako ng kopya ng titulo ng lupa. Matagal na tiningnan ni David ang mga dokumento at mahigpit na hinawakan ang balikat ni Mark. Mark, ikaw talaga ang anghel ng aming pamilya. 2 beses mo na kaming iniligtas. Kuya, huwag po kayong magsalita ang ganyan. Dahil po sa inyo, ma'am, kaya po ako nabubuhay ng maayos. Ang pagtatrabaho ko po doon noong araw na iyon ay tila para sa layuning ito. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mark at matagal na humagulgol. Mark, salamat. Maraming salamat. Kinagabihan, agad na tinawagan ni David ang isang kaibigan niyang abogado sa legal team ng kanilang kumpanya. Si Ate, Leo Cruz. Magkaklase sila ni David sa kolehiyo, at si Ate Cruz ang abogado na pribadong kinonsulta ni David noong bagong kasal pa sila. Kinabukasan, dumating si Ate Cruz sa ospital at isa-isang sinuri ang makapal na dokumento. David, hindi lang ito simpleng kasong pagbabanta. Ito ay isang kumpletong package na kinabibilangan ng conspiracy to commit murder, fraud, at embezzlement. Hindi lang isang tao ang pinuntirya ng manghuhula na iyan, kundi maraming matatanda ang niloko. Kung may isa pang biktima na magsalita, tapos na ang laro. Leo, ano ang dapat nating gawin? Una, ibibigay ko ang mga impormasyong ito sa isang piskal na kilala ko sa Cybercrime Division ng Pambansang Pulisya. Susubukan kong gawing basehan ito para sa isang warrant of arrest at search warrant. Ang nga impormasyon na nakuha ni Mark ay batay sa pampublikong datos, kaya walang issue sa illegal collection. Samantala, kailangan ninyong gumawa ng isa pang trabaho sa iyong ina. Kung trabaho, hindi po ba ayaw magsalita ng aming inay tungkol sa manghuhula? Malamang hindi alam ng aming inay na kinuhang manghuhula ang lahat ng kanyang pera. Magpadala po kayong kopya ng bank statement ng pagkanitong account sa inyong inay, ng anonymous, kasama ng isang sulat. Ang pusoong tao, kapag nalaman nilang sila ay nasaktan, hindi na sila kakampi sa kabilang panik, tumango si David. Ilang araw pakalipas, ayon sa payo ni Ate Cruz, inilagay ni David ang kopya ng bank statement ng pagkanitong account at ang mga screenshot ng pribadong blog ni Celeste Jimenez sa isang malaking sobre at ipinadala sa bahay ng kamag-anak kung saan pansamantalang nakatira ang kanyang biyenan. Hindi niya isinulat ang pangalan ng nakpadala. Isang linggo pakalipas, sa gitnang gabi, tumawag si Ate Cruz kay David, may tuwang-tuwang boses. David, nagawa na. Ibinunyag na nanay mo ang lahat tungkol sa manghuhula sa istasyon ng pulis. Nalaman niyang halos 8 milyong piso. 8 milyong piso. Ang ibinigay niya, at halos nahimatay siya. Isinulat niya sa kanyang pahayag ang lokasyon ng bahay ng manghuhula, ang tunay na pangalan ng manghuhula, ang bilang nga anting-anting na natanggap niya, at ang bilang nga ritual. Naka-apply na ang waran, at kung mabilis, sa madaling araw bukas, sabay-sabay silang arestuhin. Talaga, Leo, totoo ba? Pagkatapos patayin ang telepono, niyakap ako ni David. Naririnig ko ang lakas niyang tibok ng puso ni David sa aking tenga. Elena, matatapos na rin talaga ito. Hinding-hindi ko nahahayaang makabalik ang babaeng iyon sa buhay natin. Honey, hayaan mo akong sumama. Gusto kong makitang sarili kong mga mata. Gusto kong makita kung paano masisira ang mukha ng babaeng iyon, bilang kapalit ng aming bea. Sandaling nag-alangan si David,
Ngunit nang makita ang aking tingin, tumango din siya sa huli. Sige. Pero kailangan mong manatili sa tabi ko, okay? Kinabukasan, sa madaling araw, sumakay ako sa passenger seat ng kotse ni David at nagtungo kami sa bahay ng manghuhula sa labas ng siyudad. Malakas ang buhos ng ulan mula sa langit. Habang gumagalaw ang wiper ng marahas, nakita namin sa malayo ang pulang bandila ng bahay ng manghuhula na kumakaway sa ulan. May 2 kotseeng pulis na nakaparada sa gilid ng kalsada, patay ang kanilang headlight. Bumaba si David mula sa kotse at binuksan ang kanyang payong. Lumapit ang isang pulis kay David bahagyang tumango at sumenyas. Mabilis na naglakad si David papasok sa bakurang bahay ng manghuhula. Mula sa loob ng bahay ng manghuhula, narinig ang malakas na tunog ng agong, kasama ang ungol ng manghuhula na parang orasyon. Huminto si David sandali sa harap ng nakakandadong pinto ng bahay ng manghuhula. Inangat ni David ang isang paa at marahas na sinipa ang pinto. May malakas na ingay at nabasag ang pinto, bumukas papasok. Nang marinakang pakbasak ang pinto, lahat na kalaw sa loob na bahay ng manghuhula ay sabay-sabay na huminto. Sa loob ang silit na puno ang usok ensenso, si Celeste Jimenez, na nakasuot ang puting ritual na kasuotan mula ulo hanggang paa, ay nakatalikod sa amin, nakatayo sa ibabaw ang matulis na kagamitan ang manghuhula. May hawak si Celeste na matalim na kutsilyo. Sa harap niya, may ilang matatandang tila magaboto ang nakaluhod, makasalikop ang manggakamay. Napatak ang stick ng auxiliary manghuhula, at sumigaw siya, "Sino iyan? Sino ang nangahas na pumasok sa lugar ng maespiritu?" Mabilis na pumasok ang 5 pulis at pinalibutan ang bahay ng manghuhula. Ibinato ni David ang kanyang payong sa sahig at mabilis na lumakat patungo kay Celeste. Namutla ang mukha ni David, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa kailanman. Celeste Jimenez, ang galing mong makunwari sa loob ng 4 na taon. Nagsimulang manginig ang kanyang mamata. Nahulog ang hawak niyang kutsilyo, at umatras siyang isang hakbang. Sino ka? Sino ka? Lugar ito ang espiritu. Huwag mong banggitin ang aking pangalan ng ganyan. Inilabas ni David mula sa kanyang dibdib ang isang makapal na tumpok ng dokumento. Ito ay mga screenshot ng blog na nakaimprenta sa 4 na papel. Ibinuklat ni David ang isang pahina ng papel sa harap ng mukha ni Celeste. David's diary. Si Elena, buntis. Kailangang doblehin ang gamot para sigurado. Ikaw ang sumulat nito, hindi ba? Namutla ang mukha ni Celeste. Hinawakan ni Celeste ang kanyang ritual na kasuotan at nanghina. Iyan ay sinabi ng mga espiritu. Hindi ako ang sumulat niyan. Espiritu? Anong espiritu? Ikaw iyan? Si Celeste Jimenez, na tinanggal sa trabaho sa kumpanya 4 na taon na ang nakakaraan at nagtanim ng galit. Inilabas ni David ang susunod na dokumento at inihagis sa harap ng mga nakaluhot na deboto. Ito ay ang bank statement ng pekenitong account at ang titulo ng kondominium sa Makati. Malinaw na nakaimprenta ang pangalan ng aking biyenan at ang halaga ng deposito, gayon din ang pangalan ng iba pang matatanda. Mga matatanda, tingnan niyo ito ng mabuti. Hindi ito isang manghuhula na naksisilbi sa mga espiritu. Siya ay isang manloloko na nagnanakaong pera sa inyo, mga inay. Ang perang natanggap niya para sa ritual. Ang perang natanggap niya para sa anting-anting. Walang ni isang sentimo ang napunta sa mga espiritu. Lahat ay inilipat niya sa pangalan ng kanyang kapatid at ginamit upang bumili ng isang kondominium sa Makati. Isang matandang deboto ang nangingini na kumuha ng dokumento. Nang makita niya ang kanyang pangalan at ang halaga ng kanyang deposito sa bank statement, nanlisik ang mukha ng matanda. Totoo ba ito? Ang 1.7 milyong piso, halos 1.7 milyong piso, na insurance ng aking asawa ay ibinigay ko para sa ritual, at lahat ito ay napunta sa kanyang bulsa. Lumuhot ang isa pang matanda at tumingin din sa mga dokumento. Nanginginig din ang kamay ng matanda. Ako rin. Ibinigay ko ang lahat ng perang naipon ko para sa kasal ng aking anak. Dahil sinabi niya na kailangan para payapain ang galit ng mga espiritu. Winasiwas ni Celeste ang kanyang ritual na kasuotan at itinulak ang kanyang kamay. Mga kaibigan, lahat ito ay paninira. Ang taong ito ay nakagusto sa akin noong nasa kumpanya pa kami, at dahil hindi ko siya tinanggap, nagtanim siyang galit. Sabay-sabay na tiningnan ng mga deboto si Celeste. Ang matanda na unang kumuha ng dokumento ay tumayo ng mabilis. Hinawakan ng matanda ang buhok ni Celeste at marahas na hinila. Hayop ka. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang insurance ng aking asawa.
Dalawa pang matatanda ang sumama at hinawakan ang ritual na kasuotan ni Celeste at inalog. Sumigaw si Celeste habang sinisipa ang insensaryo na nakalagay sa tabi ngang matulis na kagamitan ng manghuhula. Lumagapak ang insensaryo, at kumalat ang pulbos ng insenso sa lahat ng dako. Dalawang pulis ang mabilis na dumating, inawat ang nga matatanda, at pinadapa si Celeste sa sahig. Celeste Jimenez, inarestado ka namin ng walang warrant para sa kasong espesyal na pagbabanta, conspiracy to commit murder, fraud, at embezzlement. May karapatan kang kumuha ng abogado at tumanggi sa pagsasalita. Narinak ang tunok na paklok na posas sa loop ng bahay na manghuhula. Patuloy na nagpupumigla si Celeste hanggang sa huli. Naglalabas ng nga walang kwentang salita. David, pagsisisihan mo ito. Ang pwesto sa tabi mo ay akin dapat. Elena, kapah namatay ka? Kukunin ko muli ang pwesto na iyon, kaya abangan mo. Nakatayo ako sa likod ni David at malinaw na pinanut ang eksena. Kakaiba man, sa halip na matakot, pakiramdam ko ay gumaan ang aking loop at nanghina ang aking mga binti. Tanging isang salita lamang ang ibinato ni David kay Celeste na hinihila palabas. Huwag na huwag mong banggitin muli ang pangalan ng aking asawa at anak. Hila-hilang ngang bapulis si Celeste at lumabas sila sa bakuran ng bahay ngang manghuhula. Malakas ang buhos ng ulan sa mukha ni Celeste. Sa pagtatapos ang eksenang iyon, nagtapos ang mahabang bangungot namin ni David. Pagkalipas ang 2 buwan, sa preliminary hearing, hinatulan ang hukuman si Celeste Jimenez ang 7 taong pagkakakulong. Ang blog na inipon ni Mark at ang mga financial records na inayos ni Ate Cruz ay tinanggap bilang mahahalagang ebidensya. Ang aking biyenan ay kinasuhan din sa pagtatangka na painumin akong lason, ngunit dahil sa kanyang pagiging biktima rin ngang manipulasyon ang manghuhula at sa kanyang katandaan, siya ay binigyan ngang probasyon. Ngunit nawala ngang aking biyenan ang lahat ng kanyang ari-arian na nakakahalaga ngang mahigit 30 milyong piso, at siya ay nagpalipat-lipat sa mga bahay nga kamag-anak dahil sa paninisi nga mga tao sa kanyang bayan, hanggang sa napunta siya sa isang malayong nursing home sa probinsya. Hindi kailanman binisita ni David ang kanyang biyenan. Kinagabihan pagkatapos ngang pagbasa ngang hatol, nakaupo kami ni David sa sofa sa salangang kondominium sa labas ngang siyudad, uminom ngang tesa. Inilagay ni David ang kanyang kamay sa aking tiyan at dahan-dahang naramdaman ang paggalaw ni Bea. Elena, sinisipa ni Bea. Parang nakikilala niya ang boses ni Papa. Kanina pa siya sumisipa. Elena, sa totoo lang, patawat at salamat. Kung hindi dahil sa iyo, muli akong maloloko ng taong iyon. Dahil ikaw ang unang tumalikot, kaya ko rin nakayanan. Nagawa natin ito dahil tayong dalawa. Ipinatong ko ang aking ulo sa balikat ni David at ipinikit ang aking nga mata. Matagal na panahon na simula nang maramdaman ko ang tunay na kapayapaan. 3 buwan pagkalipas, isang mainit na umaga sa taksibol, nakahiga ako sa kama at ginagamit ang huling lakas ko. Malalaking butil ng pawis ang dumaloy sa aking noo. Hawak ng sa ang aking kamay at sinabayan ako sa pahinga. Madam, kaunti na lang po. Nakikita na po ang ulo. Malapit na po. Hawak ni David ang isa ko pang kamay sa loob ng delivery room. Mas nanginginig ang kamay ni David kaysa sa akin. Elena, ang galing mo, napakagaling mo. Konting tis pa, kasabay ngang huling malakas na hininga. Umalingaw-ngaw ang malakas na iyak sa loob ng delivery room. Inilagay ng nurse ang maliit, namumulang sanggol sa aking dibdib. Sa sandaling naramdaman ko ang maliit at mainit na bigat ni Bea sa aking dibdib sa unang pagkakataon, ibinuhos ko ang lahat ng luha na pinipigilan ko. Bea, mama ka, mama, anak ko Bea. Hinalikan ni David ang aking noo at sabay kaming humahulhol. Salamat, Elena. Salamat sa pagtitiis. Salamat, Bea, sa ligtas na pagdating. Sa dulong koridor ng ospital, nakita ko si Mark na nakangiting nakatayo sa likod ng salamin, may hawak na bag. Sa loob ng bag ni Mark, may isang pares ngang pink na sapatos ngang sanggol. Habang dinadala ngang nurse si Bea sa nursery, mahigpit kong hawak ang kamay ni David at dahan-dahang ipinikit ang aking nga mata. Lalong nadama ko sa aking puso ang katotohanan na ang mahabang bangungot ay natapos na sa wakas. Pakiramdam ko, mula ngayon, magsisimula na ang walang hanggang kaligayahan sa loob ng matibay na bakod ng aming maliit na pamilya. 2 taon ang lumipas na parang kitlat mula nang ipanganak si Bea. Sa salaeng eming kondominium, may nakasabit na litrato ni Bea na unang naglakat.
Na-promote si David bilang manager sa kumpanya, at ako naman ay bumalik sa pagtuturo pagkatapos ang maternity leave. Tuwing weekend, regular na dumadaan si Mark sa aming bahay, at ang paglalakat-lakat sa kapitbahayan habang pinapasan si Bea sa kanyang likod ay naging bahagi ng aming routine. Kapag nakikita ni Bea si Mark, pumapalakpak siya at sumisiga ng tito. Ang nakaraan na puno ng takot ay tila malayo na, parang isang bangungot sa tag-init. Ngunit sa simula ang tag-init na iyon, nagsimulang mamasa ang dalawang binti ni Bea, na masaya sanang naglalaro sa daycare. Sa una, inakala lang namin na nabangga siya habang masiglang naglalaro. Ngunit hindi nawala ang pasa kahit lumipas ang isang linggo. Sa halip, may mga bago, maliliit, at bilog na pasa na lumitaw sa loob ng kanyang braso at sa kanyang tiyan. Bukod pa rito, biglang nagsimulang magkaroon si Bea na mataas na laknat tuwing habi. Bea, onok, tingnan mo, may sakit ka ba? Nagpilit ngumiti si Bea gaya ng dati, ngunit namumula ang kanyang pisngi. Nang isuksok ko ang thermometer sa kanyang kilikili, lumabas ang temperatura na mahigit 39 degrees Celsius. Sa gitna ng gabi, ginising ko si David at tumakbo kami sa emergency room dala si Bea. Sa emergency room ng ospital, agad na sumailalim si Bea sa blood test. Lumipas ang halos isang oras. Tinawag kami ng duty doctor sa isang pribadong consultation room. Elena, David, kailangan nating i-admit si Bea para sa karagdagang pagsusuri. Ang resulta ng blood test ay kakaiba kumpara sa karaniwang trangkaso. Doktor, anong ibig sabihin niyan? Ano po ang mali kay Bea? Hindi pinatuloy ng duty doktor ang kanyang paliwanag at in-admit si Bea. Sa loob ng 4 na araw sa ospital, sunod-sunod na sumailalim si Bea sa bone marrow biopsy at mas detalyadong pagsusuri. Sa loob ng 4 na araw na iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Sa umagang ika-4 na araw, tinawag kami ng pediatric professor sa isang hiwalay na consultation room. May hawak na makapal na tumpok ng test results ang professor na nakasuot ng puting laboratory gown. Elena, David, magpakatatag kayo. Si Bea ay na-diagnose na may acute leukemia, at ito ay isang uri na mabilis ang pagkalat, kaya limitado ang epekto ng karaniwang chemotherapy. Sa sandaling iyon, nang hina ang aking mabinti at nadulas ako sa upuan, agad na hinawakan ni David ang aking balikat. Professor, si Bea. May leukemia si Bea. 2 taon pa lang po siya. Nagsisimula pa lang siyang tawagin kami ng mama at papa. Sa chemotherapy, pwedeng maantala ang pagkalat ng sakit. Ngunit sa huli, kailangan ng bone marrow transplant. Kailangan muna kayong miyembro ng pamilya na sumailalim sa pagsusuri, at kung walang compatible, kailangan nating magparehistro sa Philippine Bone Marrow Donor Program para mahanap ng donor. Professor, mabilis po bang makahanap ng compatible na donor para sa bone marrow transplant? Gaano po katagal ang oras natin? Sa totoo lang, sa kaso ni Bea, mas mabilis ang pagkalat ng sakit kumpara sa ibang bata. Kailangan nating makahanap ng compatible na donor sa loob ng ilang buwan. Kagad kaming sumailalim ni David sa tissue compatibility test nung araw na iyon. Habang kinukuha ngers ang dugo mula sa braso naming mag-asawa, paulit-ulit kong idinadalangin ang parehong panalangin sa aking isipan. Sana ako po ang compatible. Sana po ako ang compatible. Ngunit ang resulta na dumating isang linggo pagkalipas ay masyadong malupit. Pareho kaming hindi compatible ni David sa genetic code ni Bea. Paano po nangyari iyon? Paano po nangyari na hindi compatible ang magulang sa anak? Napaupo ako sa sahig ng consultation room at hinawakan ang aking buhok. Niyakap ako ni David at sabay kaming humagulgol. Sinabi ng profesor na inirehistro na nila ang aming kaso sa Philippine Bone Marrow Donor Program para sa paghahanap ng donor. Ngunit ang sagot na dumating pakalipas ng ilang araw ay mas nakakadismaya. Dahil sa napakapartikular na genetic sequence ni Bea, walang ni isang compatible na tao sa daan-daang libong rehistradong potensyal na donor. Inilipat si Bea sa isang sterile room para sa chemotherapy. Sa likod ng salamin, lalong nangayayat si Bea. Ang kanyang matatabang pisngi ay lumubog, at ang kanyang makapal na buhok ay nagsimulang mahulog ng paisa-isa. Hinahanap ako ni Bea habang may malalaking karayom na nakasaksak sa kanyang payat na braso. Mama, Bea, uwi na tayo. Bea, tis ka lang. Kapag gumaling ka na, iuwi kita. Kaya mo bang maghintay, Bea? Idinikit ko ang aking kamay sa salamin at araw-araw kong sinubaybayan ang maliit na kamay ni Bea. Sa likod ng salamin, idinikit din ni Bea ang kanyang maliit na palat sa aking palat. Napakakapal ngang malamig na salamin na iyon.
Kaya tuwing gabi, tinatakpan ko ang aking bibig sa banyo at humagulgol. Nag-leave si David sa kanyang trabaho nang walang katiyakan at lumabas sa kalsada. May hawak si David na flyers para sa bone marrow donation na hinawa niya mismo at nilibot ang mga kalsada sa Hitna NG Makati, ang Plaza Miranda, at ang mga universidad. Hawak niya ang bawat taong dumadaan, yumuyuko, at nagmamakaawa. Ma'am, sir, sandali lang po. Ang anak ko po, 2 taon pa lang, may leukemia po. Pakiusap po, sumailalim po kayo sa bone marrow test, kahit isang buhay lang po, iligtas niyo po. Ang mga tuhod ni David ay napuno ng kalyo. Minsan, inaaway siyang mga taong dumadaan, at minsan naman, tinatawag siyang manloloko. Ngunit walang araw na hindi lumabas si David sa kalsada. Araw-araw kong pinanot ang unti-unting lumalalang pahinga ni Bea. Isang araw, nang kinakailangan na ang pagsusuri sa mga taong may kaugnayan sa dugo, hinawakan ko ang kamay ni David at nahirapan akong magsimula. Honey, si inay. Nanigas ang ekspresyon ni David. Matagal siyang nag-isip bago magsalita. Nalaman ko kahapon mula sa kamag-anak. Mula pa noong nakaraang taglagas, nakahiga lang si inay sa nursing home dahil sa matinding dementia. Hindi na niya nakikilala ang tao, at pinapakain na lang siya sa ilong. Hindi na posible ang pagsusuri. Kung ganoon, si Diane, nanginginig ang balikat ni David. Simula noong araw na iyon, nakakulong si Diane sa kanyang silid na parang patay. Nakakaproblema, siya sa puso kapag nababanggit ang tungkol sa pamilya natin. Elena, paano tayo makikipag-ugnayan kay Diane? Paano tayo makakaroon ng lakas ng loob? Makatapat kaming umupo ni David sa sahingang sala kinagabihan at matagal na umiyak. Ang pag-abot ng tulong kay Diane ay tila masyadong malupit. Ang sanggol na nawala kay Diane ay, kung tutusin, resulta ng trahedya na nilihang ang aming pamilya. Hindi namin kinaya ang bigat ng pakakasala at hindi namin nagawang pindutin ang numero ni Diane. Habang lumilipas ang oras, isang gabi, abang ginakaupo ako sa kohidor sa harap pinag-sterile home ni Bea, lumapit sa aking ang resident professor. Mas malungkot ang mukha ng professor kaysa dati. Elena, si Bea po ay nagkaroon ng pneumonia kaninang madaling araw. Napakababa po ang kanyang immune system, at sa totoo lang, hindi ko po masisiguro kung malalampasan niya ang krisis na ito. Kailangan po ninyong mahanda. Pagkalis ng professor, matagal akong nanatili sa aking kinatatayuan. Ang ilaw ng fluorescent sa koridor ay nagpapikit-pikit at nanginginig. Inilagay ko ang aking muha sa pagitan ng aking tuhod at nanginginig ang aking mga balikat. Kahit tinakpan ko ang aking bibig, lumalabas pa rin ang aking mga ungol. Bea, Mama, patawat. Patawat dahil hindi ka kayang protektahan ni Mama. Gaano kaya katagal ang lumipas? Sa malayo, nagsimulang marinig ang tunog ng magayabak. Ang ngayabak ay dahan-dahang lumapit sa akin at huminto sa harap mismo ng aking magatuhot. Inangat ko ang aking pagod na mga mata at dahan-dahang itinaas ang aking ulo. Isang pares ng lumang sapatos na pang sports ang pumasok sa aking paningin. At sa ibabaw nito, nakita ko ang payat na mga binti at ang maluwag na gray na jogging pants. Nanginginig ang aking tingin habang tinitingnan ko ang mukhang taong iyon. Isang mukha na butot balat, malalimang paglubog mapiski, at mga labi na walang kulay. Ang Diane na may mamahaling bag sa mesa at matapang na tinitingnan ang menu 2 taon na ang nakakaraan ay wala na. Tinitigan ako ni Diane na ang mga mata ay tila nawalan ng lahat ng liwanag. Diane, paano ka na parito? Nanatili ang mga labi ni Diane na nakakagat, at matagal siyang hindi nakapagsalita. Hinawakan ng payat na kamay ni Diane ang loop ng kanyang bag at kinuha ang isang nakatiklop na papel. Ate Elena, nakakuha ako ang isang flyer na ipinamamahagi ni Kuya sa kalsada noong nakaraang linggo. Nalaman ko na may leukemia si Bea. Napaluhot ako at dahan-dahang tumayo. Diane, kaya ka nandito. Pumunta ako sa ospital na ito agad noong araw na iyon at nagparehistro bilang potensyal na donor nang hindi sinasabing kamag-anak ako. 5 araw ang lumipas para sa resulta ng pagsusuri. Dahan-dahang binuklat ni Diane ang papel na hawak niya at iniabot sa akin. Sa ilaw niya, fluorescent sa kohidor, malinaw na nakikita ang matitik sa resulta ng pagsusuri. Tissue compatibility result. Sa tabi nito, nakasulat sa malalaking titik ang 100% compatible. Hawak ko ang papel na iyon at matagal na nakatayo, tulala. Hindi ko maintindihan ang matitik. Nang hina ang aking mabinti at napaluhot ako, bumaksak ako sa malamig na sahig ng koridor. Diane,
Pakiusap, iligtas mo si Bea. Isang beses lang. Iligtas mo siya. Hawak ko ang binti ngeng jogging pants ni Diane ngeng dalawang kamay at nakmakaawa. Hindi ko na alam kung saan napunta. Ang aking galit at pride noong araw na iyon 2 taon na ang nakakaraan. Matagal akong tinitigan ni Dian, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhot at hinawakan ang aking balikat. Ate Elena, tumayo ka na. Pakiusap, tumayo ka na. Huwag mo akong ganyanin. Nanginginig ang kamay ni Diane habang pinupunasan ang aking mukha. Malamig din ang dulong daliri ni Dian. Ate Elena, sa loob ngang 2 taon, wala akong araw na nakatulog ng mahimbing. Kung hindi lang sana ako naging sakim noong araw na iyon, kung hindi ko lang sana inagaw ang basong iyon at ininom, nandiyan sana ang anak ko, ako pala ang nagbuhos ng lason. Diane, hindi mo kasalanan iyon. Iba ang naglagay ng lason. Hindi. Ate Elena, ang naglagay ng lason ay ang aming inay. At ang uminom ng baso ay ako. Tayong dalawa ang muntik nang pumatay sa 2 sanggol ng ating pamilya. Nailigtas mo ang iyong sanggol, Ate Elena, pero hindi ko nailigtas ang akin. Nanginginig ang 2 balikat ni Dian. Matagal siyang nakaluhot sa lugar na iyon at humagulgol. Ako rin, hindi ako makapagsalita at hinawakan ko ang kamay ni Diane at sabay kaming umiyak. Ate Elena, ililigtas ko si Bea. Ang pagligtas kay Bea ang paraan para mabayaran ang kasalanan ng aming inay at ang tanging paraan para mapatawad ako ngang aking anak na nawala. Ibibigay ko ang lahat ng aking bone marrow. Ibibigay ko ang lahat, basta iligtas lang natin si Bea. Mula sa dulong ng koridor, narinig ang tunog ng yabak. Si David iyon, na bumalik para tingnan ang kalagayan ni Bea pagkatapos ng hapunan. Nakita ni David kaming umiyak na makaharap sa koridor at huminto sa kanyang kinatatayuan. Nahulog ang hawak ni David na termos sa sahig, naglabas ng malakas na ingay. Dian. Dahan-dahang tumayo si Dian at hinarap ang kanyang kuya. Sa harap ngang kanyang kuya na muli niyang nakita pakalipas ngang 2 taon, naging mas maliit ang balikat ni Dian. Kuya, patawat. Talagang patawat. Kung hindi ko lang sana inagaw ang basong iyon noong araw na iyon, kung hindi lang sana ako pumunta sa lugar na iyon noong araw na iyon. Dahan-dahang lumapit si David kay Diane. Umangat ang kamay ni David sa payat na balikat ni Diane. Ang balikat na dating nababagay sa mamahaling damit ay ngayon ay payat na halos makita ang magabuto sa loob maluwag na jogging pants. Diane, salamat sa buhay mo. Salamat at buhay ka pa. Niyakap ni David si Dian. Matagal na silang makayakap, umiyak. Ako naman, nakatayo sa isang hakbang ang layo, tinitingnan ang eksena, at doon ko lang napagtanto kung gaano katagal sinira ng put ang aking puso. Kinabukasan ng umaga, muling kinumpirmang resident professor ang resulta ng pagsusuri ni Diane at agad na nagtakda ng schedule para sa transplant. Tinapos ni Diane ang proseso ang pag-admit at inilagay sa ibang ward sa parehong ospital. Kinagabihan bago ang operasyon, nakaupo ako sa upuan sa silid ni Diane at hawak ang kanyang kamay. Dian, napakapayat ng katawan mo. Ang bone marrow extraction ay hindi isang simpleng operasyon. Sigurado ka ba, Ate Elena? Matagal na akong nabubuhay ng magaan, Ate Elena. Sa wakas, kailangan ko ring gamitin ang aking katawan ng may bigat. Hinaplos ko ang payat na likot ng kamay ni Dian. Dian. Pagkatapos, magluluto ako ng masarap na sopas para sa iyo. Ipagluluto kita ng lahat ng paborito mong pagkain. Sabay tayong kumain sa araw na iyon. 3 tayo, o 4, kasama si Bea. Kinabukasan ngang umaga, nagising kami para sa araw ngang operasyon. Hawak ang aming nga kamay, pinanot namin ni David si Dian na inilagay sa wheelchair at ipinasok sa operating room. Bago pa lumiko ang wheelchair, lumingon si Dian patungo sa salamin ng sterile room ni Bea. Maalumanay na kinawayan ni Diane si Bea sa likod ng salamin. Lumitaw ang mahinang ngiti sa labi ni Diane. Nagsimula ang operasyon. Ang mahabang karayom ay ipinasok sa pelvic bone ni Diane, at ang pulang bone marrow mula sa katawan ni Diane ay dahan-dahang kinuha. Sa parehong oras, sa katabing operating room, tinapos ni Bea ang kanyang huling chemotherapy at naghahanda na para sa transplant. Ang pulang likido na kinuha mula sa katawan ni Dian ay dahan-dahang dumaloy sa manipis na tubo patungo sa maliit na dibdib ni Bea. Nakaupo kami ni David sa upuan sa operating room, makasalikop ang makamay at makadikit ang ulo. Ipinikit ko ang aking mga mata at isang bagay lang ang idinalangin ko.
na ang lugar ng isang buhay na nawala sa restauran 2 taon na ang nakaraan ay mapunan ngayon ng pagkabuhay ng isa pang buhay. Na makita ko sa wakas ang sandaling iyon kung saan ang trahedya nalika ang bulak na paniniwala at kasakiman ay tatakpan ang matinding sakripisyo ang dugo. Gaano kaya katagal ang lumipas? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room, at lumapit sa amin ang profesor na inalis ang kanyang mask. Malalim ang nakunot sa mata ng profesor. Elena, David, maayos na po ang lahat, ligtas na naidala ZMs. Diyan sa recovery room, at mayos din po ang pagpasok ng bone marrow kay Bea. Ngayon, kailangan nating bantayan kung maayos na tatanggapin ng katawan ni Bea ang bagong bone marrow, ngunit nalampasan na po natin ang isang malaking krisis. Sa sandaling iyon, nanghina ang mabinti ni David at bumaksak siya sa upuan. Tinabunan ko ang aking mukha ng 2 kamay at nangingini ang aking balikat. Salamat po, Profesor. Maraming salamat po, tumayo si David at niyakap ako. Malinaw kong naririnig ang malakas na tibok ng puso ni David sa aking tenga. Elena, buhay si Bea. Buhay ang aming Bea. Hinawakan ko ang damit ni David at matagal na humagulgol. Mula sa bintana sa dulo ng koridor, mahaba ang pagpasok ng sikat ng araw. Ang liwanag na iyon ay tila dahan-dahang nagpupunas sa mahabang dilim ng aming pamilya. 6 na buwan pagkalipas ng bone marrow transplant, isang hapon sa Taglagas. Bumalik si Bea sa aming bahay, mula sa sterile room, patungo sa isang regular na silid sa ospital, at sa wakas ay sa kanyang kama sa bahay. Muling nagsimulang tumubo ang kanyang buhok, at ang kanyang matatabang pisngi ay namumula na. Sa follow-up test pagkatapos ang transplant, sa wakas ay idineklara si Bea na ganap ng gumaling. Ibinabangang resident professor ang kanyang chart at ngumiti ng masikla. Elena, David, talagang napagtagumpayan ni Bea ang lahat. Ngayon, pwede na siyang ipadala sa daycare kasama ng ibang bata. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David at matagal na humagulgol sa lugar na iyon. Nang ipanganak si Bea, nagtungo kami sa isang maliit na ampunan sa probinsya kung saan nagboboluntaryo si Diane. Pagkatapos ng isang buwang pagpapagaling mula sa bone marrow donation surgery, nagsimulang magboluntaryo si Diane sa isang maliit na ampunan sa probinsya at nag-aalaga ng mabata. Sa bakuran ng ampunan, mainit na nakalatak ang sikat ng araw sa Taglagas. Nakaupo si Diana na nakasuot ng gray na apron sa pagitan ng bata, nakatiklop ng origami. Nang makita kami mula sa malayo, dahan-dahang tumayo si Dian. Ate Elena, Kuya David, salamat po sa pagpunta. Inilabas ko si Bea mula sa kotse. Tinitigan ni Bea ang mukha ni Diane na bago niya lang nakita, at pagkatapos ay iniabot ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Diane. Gandang tiya. Namu ang malalaking luha sa mata ni Diane. Nanginginig ang 2 braso ni Diane habang niyakap niya si Bea. Bea, gandang tiya, ngayon lang nakita si Bea. Hindi mo alam kung gaano katagal hinintay ni tiya na makita ka. Naktawanan si Bea sa yakap ni Diane. Matagal na tinitigan ni David ang eksena at lumapit kay Diane. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang balikat. Dian, salamat. Ito ay utang na loob na hindi ko kailanman mababayaran. Kuya, huwag po kayong magsalita ang ganyan. Si Bea po ang nagligtas sa akin. Dahil din po kay Bea. Buhay po ako. Nag-usap kami ng matagal habang nakaupo sa bench sa bakuran ng ampunan. Sinabi ni Diane na kumuha siyang isang maliit na studio apartment sa isang probinsya at mag-isang naninirahan. Pinupunan ang kanyang araw sa pagboboluntaryo sa ampunan at sa senior citizens home sa kanyang bayan. Sinabi niya na inayos niya ang lahat ng kanyang magagarang damit at mamahaling bag, at ibinigay ang perang iyon sa ampunan. Matagal kong hinaplos ang magaspang na likot ng kamay ni Diane. Habang pabalik kami sa Maynila, tahimik na nagsalita si David habang hawak ang manibela. Elena, narinig ko ang balita tungkol kay inay. Nawalan na raw ngang malay si inay sa nursing home noong nakaraang araw. Sabing doktor, hindi na siya abot ng ilang araw. Honey, pupunta ka ba? Sandaling natahimik si David sa loop ng kotse na huminto sa traffic light. Dahan-dahang hinaplos ng daliri ni David ang manibela. Hindi ako pupunta. Ang pag-abot ni Diane sa atin noong araw na iyon. Iyon ang huling pagmamahal na natanggap ko mula sa bahay na iyon. Hindi kailanman humingi ngang tawad si inay sa kanyang manugang. Ginawa lang niyang dahilan na naloko siya ngang manghuhula. Elena, hindi ako makapunta, dahil sa ikaw. Dahan-dahang inilagay ko ang aking kamay sa likod ng kamay ni David. Honey, ang pagpapalaki kay Bea ng maayos ang ating tungkulin.
Ilang araw pa kalipas, tahimik na pumanaw ang aking biyenan sa nursing home. Pinadalhan lang ni David ang kanyang kamag-anak para sa libing at hindi siya pumunta sa lugar na iyon. Sa parehong araw, isang maikling balita sa isang sulok ng pahayagan ang nagsabi na si Celeste Gimenez, na nakakulong bilang isang manghuhulaman loloko 4 na taon na ang nakaraan, ay inilipat sa isang psychiatric hospital dahil lumala ang kanyang delusional na sakit. Ibinaba namin ni David ang pahayagan at magkatabi na nakaupo ng matagal, hawak ang aming mga kamay. Put at hinanakit, sa araw na iyon, dahan-dahan na naming inilibing sa isang sulok ng aming puso. Sa pagtatapos nitong lamig na iyon, dumating ang ikatlong kaarawan ni Bea. Inilagay ko ang isang malaking strawberry cake sa mesa sa sala at sinindihan ang 3 pink na kandila. Pumasok si Mark, may dalang maraming regalo, at nakangiting masigla. Prinsesa Bea, nandito na si Tito. Happy birthday, Tito. 3 taon na si Bea. Nagtapos na si Mark sa universidad at nakakuha ang trabaho sa isang sikat na kumpanya ng information security, isa ng ganap na baguhan sa trabaho. Tuwing weekend, regular siyang dumadaan sa aming bahay na may dalang maraming laruan para kay Bea. Pinaupo ni Mark si Bea sa kanyang tuhod at binuklat ang isang bagong aklat na may larawan. Dumating din si Diane. Mula sa probinsya, sumakay siya sa unang tren papuntang Maynila, at may hawak si Diane na pink na sombrero para kay Bea na gawa niya mismo. Dahan-dahang isinuot ni Diane ang sombrero sa ulo ni Bea. Bea, ginawa ni Tia ito, bawat tusok. Mainit, hindi ba? Mainit. Binuhat ni David si Bea at pinaupo sa harap ngang mesa. Namumula na ang nga mata ni David. Happy birthday, prinsesa namin. Sabay-sabay kaming kumanta ni Mark at Diane. Ang boses ng 4 na tao ay malumanay na naghalo sa sala. Pumalakpak si Bea ang kanyang 2 kamay at naktawanan. Ang kanyang matatabang pisngi ay lalong lumiwanag sa ilaw ng pink na kandila. Bea, humiling ka ang isang wish at hipan mo ang kandila. Makasalikop ang 2 kamay ni Bea at ipinikit niya ang kanyang bilog na mga mata. Pagkatapos, pinaksama niya ang kanyang maliit na bibig at hinipan ang kandila. Umusok ng manipis ang usok mula sa tsake. Bea, anong wish ang hiniling mo? Sana po, lagi po kaming makita ni Mama, Papa, Tito, at Tia. Sa sandaling iyon, tinakpan ko ang aking bibig ng 2 kamay at humagulgol. Niyakap ako ni David at hinaplos ang aking likod. Namumula rin ang mga mata ni Mark at Diane, ngunit nakangiti sila ng masigla. Pagkatapos ang hapunan, sabay-sabay kaming umupo sa sofa sa sala. Inabot ni David sa akin ang isang mainit na tasa ng tsa. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking ulo sa balikat ni David. Pinaupo ni Mark si Bea sa kanyang tuhod at binuklat ang isang aklat na may larawan. At si Diane naman ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang maliit na kamay ni Bea. Honey, ang layo ng narating natin. Unga. Mula sa lugar na muntik nang mawala si Bea, hanggang ngayon. Ang dugong bikis, minsan ay nakakasirang ang buhay ng tao, ngunit minsan naman ay nakakapagpabangon muli. Iyon si Diane, Elena. Si Diane ang nagbigay sa atin ng tunay na dugong bikis. Dahan-dahan kong nilibot ang aking paningin sa sala. Ang nga taong inaakala kong kakain namin sa hapag-kainan na dating punong takot ay wala doon. Sa halip, mayroong isang binata na matatak na nagbabantay sa aming pamilya, at isang kamag-anak na dating tumalikot ay nakangiting hawak ang kamay ngang aming anak. Sa likod ngang salamin, mahaba ang hanay ngang nga ilaw ngang posteng siyudad, at sa ibabaw nito, nakalutang ang isang maliwanag na buwang-buwan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Sa lugar na aming niligtas mula sa nakakatakot na lason, sa wakas ay nararanasan namin ang isang matatak na taksibol na walang pagyanik. Ang isang basong lason na sumiksik sa isang pakbubuntis na dapat ay ipinagdiriwang ay nakpabagong buhay ng isang pamilya. Ang trahedya na lihangang bulak na paniniwala, obsesyon, at kasakiman ay nakakatakot. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon, dahil sa tapang ng isang estudyante na nagsiwalat ng katotohanan, ang pagmamahal ng isang asawa na nanatili sa tabi ng kanyang asawa, at ang luhang isang hipak na binayaran ang kanyang utang na lup sa dugo, muling nakangiti ng masigla si Bea. Walang ugnayan sa mundo na hindi mapuputol, at wala ring ugnayan na hindi makakalimutan. Kung sino ang dapat nating bitawan at kung sino ang dapat nating hawakan muli, ang sagot ay sa huli, nakasalalay sa katapatan, hindi ba? Ngayong gabi, bakit hindi mo subukang hawakan ang kamay ng iyong pamilya? Ang mainit na init na iyon ay maaring ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pangalagaan habang buhay,
Mga kaibigan, saan niyo po pinakikinggan ang kwento ngayong gabi? Pakipindot po ang subscribe button at mag-iwan ang komento, at kami po ay magpapasalamat.